ng bayan, maasahan anumang panahon. Magandang araw po sa ating lahat. Narito na ang pinakahuling update sa Bagyong Paulo sa mga oras na ito. Napanatili ng Bagyong Paulo ang kanyang lakas habang patuloy na kumikilos ito ng pakanluran. Huli itong namataan sa layong 500 at 30 kilometro east of Infanta, Quezon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 kilometro bawat oras at pagbugsong umaabot sa 70 kilometro bawat oras. Kumikilos ito ngayon ng pakanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Samantala, may lawak o diametro naman itong umaabot sa 350 kilometro. Sa ngayon, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa central and southern portions ng Isabela, ang northern portion ng Quirino, at sa northern portion of Aurora. Signal number 1 naman sa Cagayan, the rest of Isabela, the rest of Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, the northern portion of Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, the rest of Aurora, the northern portion of Bulacan, the northern portion of Pampanga, the northern portion of Quezon, including Polillo Islands, the northern portion of Camarines Norte, the northern portion of Camarines Sur, at sa northern portion of Catanduan. Ang pinakamataas na wind signal na posibleng itaas sa buong pagdaan nito ay ang wind signal number 3. Gayunpaman, dahil hindi isinasantabi ang posibilidad na maabot ang kategorya ng typhoon category bago mag-landfall, ang worst case scenario ay wind signal number 4. Sa latest forecast track, ang Bagyong Paulo ay tinatayang kikilos ng pakanluran hilagang kanluran sa buong forecast period. Sa forecast track, posibleng maglandfall ang Bagyong Paulo sa Southern Isabela o sa hilagang bahagi ng Aurora bukas ng umaga. Ang pagkilos nito ng patimog ay posible depende sa lakas ng high pressure area na matatagpuan sa hilaga ng Bagyong Paulo. Pagkatapos nitong tumawid sa landmass ng Northern Luzon, lalabas ito sa West Philippine Sea bukas ng hapon at magpapatuloy sa pagkilos ng kanluran hilagang kanluran hanggang sa lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng umaga. Patuloy na lalakas ang Bagyong Paulo habang nasa ibabaw pa ito ng Philippine Sea at maaaring umabot sa Severe Tropical Storm category ngayong gabi. Ang karagdagang paglakas nito bilang typhoon category bago ang landfall ay hindi isinasantabi